Ang pagtatayo ng templo, isang tahanan para sa Diyos. Paano kung ikaw ang pinili upang magtayo ng tahanan para sa Diyos? Sa loob ng maraming taon, sumasamba ang mga Israelita sa Diyos sa isang tolda na tinatawag na tabernakulo. Ngunit pinangarap ni Haring David na magtayo ng templo, isang permanenteng tahanan para sa Diyos. Ngunit sinabi ng Diyos kay David, hindi ikaw ang magtatayo nito, ang iyong anak ang gagawa. Kaya nang maging hari si Solomon, sinimulan niya ang dakilang gawain. Nagtipon siya ng libo-libong manggagawa, mga tagaputol ng bato, mga karpintero, mga bihasang manggagawa. Ginamit nila ang pinakamagandang kahoy, ginto at bato. Sa loob ng 7 taon, itinayo nila ang templo sa Jerusalem. Nabalutan ng ginto ang mga pader nito. Maganda at banal ang bawat silid. Sa gitna nito ay ang kabanal-banalan, ang lugar kung saan ilalagay ang kaban ng tipan. Sa wakas, dumating ang araw ng pagbubukas. Nagtipo ng mga tao. Dinala ng mga pari ang kaban ng tipan sa loob ng templo. At may kamangha-manghang nangyari. Napuno ng ulap ang templo, dumating ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi man lang makatayo ang mga pari dahil napuno ng presensya ng Diyos ang buong templo. Ang templo ay naging tanda na kasama ng Diyos ang kanyang bayan. Ipinapaalala ng kwentong ito. Nais ng Diyos na manahan kasama natin. At ang pinakamahalagang maitatayo natin ay isang buhay na nagbibigay luwalhati sa Kanya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakipindot ang like, share at mag-subscribe. Ngayon alam mo na